PNP, ngayong araw, hahanapin na, no? Si Pastor Kibs. Ayan. Kasi po, mga bossing, umpisahan na natin dito. Kasi po, mga bossing, kung inyo pong matatandaan, ilang beses po na hindi pinuntahan o hindi umattend, ni hindi man lang umattend si Pastor Kibuloy, mga bossing, doon sa kanyang mga hearing sa Senado, sa Kongreso, kahit saan. Wala. Tablado sila kay Pastor. Gago! So ngayon, ay nako, pati nga si Binoy humihirit daw po. Eh dapat kailangan bigyan natin ng due process si si Pastor Kibuloy. Hindi pa ba due process yung ginagawa? Samantalang sila ayaw nilang sumunod, no, doon sa mga hakbang, sa mga proseso ng ating gobyerno, tapos sisigaw si Binoy. Kailangan due process. So ano po kaya, mga kababayan, no? Ano po kaya ang mangyayari ngayong araw na ito? Dahil panigurado po ngayong araw, mga bossing, siguro umpisa niyan 9:00 ng umaga. Sa ngayon po, tinatrabaho na po yan, malamang, mga kababayan. No? Ano po kaya ang gagawin nila? Nung mga nakaraang vlog natin, mga bossing, no? Yung mga vlog natin nung nakaraan, mga bossing, ang nabanggit nga natin sa mga posible na kanilang mga gawin pag sila ay hinarap na po ng PNP at ng Kongreso, mga bossing, una, susuko ng maayos. Sasama ng maayos. Pangalawa, dahil nga sabi nung si Alias Rene ba, yung nagkwento na meron daw mga baril-baril po. Kung sakali man na may ganon, may posibilidad at maaari at pwede, no, na manlaban sila. Wag naman po, sana. Ayaw naman din po nating umabot sa ganong dahas, no? Yung etong usaping Pastor Kibuloy. Pangatlo, baka tumakas. Ayan, mga kababayan, baka tumakas, no? Kasi kung ayaw harapin yung Senado at Kongreso, ilang beses nang pinatawag, nagpa-show cause order na. Wala pa ding sumipot. Wala pa ding Kumbaga, para po sa akin, mga kababayan, ito po ay isa lang na nagulat naman ako. Shout out, Boss Mark. Eto po si Kuya Jerry. Napakabait at napakamaginoong tao nito. Shout out sa iyo, Kuya Jerry. Saglit, putulin ko lang. Kasi may nabasa ako dun sa comment section ko, no, ngayon lang. Ayoko lang makaligtaan po, no, mga kababayan. Lalong-lalo na ka-birthday nung anak ko, etong si ate. Saglit lang, nasan ba 'yon? Ayan, sabi ni Ma'am Lynn Segara 7023. Ayan. Lynn Segara, tama po ba? Ayan, happy birthday po sa inyo, no? Ingat po kayo, okay? Diyan sa Hong Kong. Happy birthday sa inyo, Ma'am Lynn Segara. Nako. Sana po ay humaba ang inyong buhay. Sana all. Okay. So yun nga, mga kababayan. Ano sa tingin ninyo ang gagawin nila at posibleng maging reaction nila? Dahil po ngayong araw, umpisa na po ang pagkilos ng PNP at umpisa na po ang pagkilos ng Kongreso para hagilapin si Pastor Kibuloy. Saan po kaya matatagpuan kung sakali? Sabi dito ni Hekay Tomix. Di ba nagpunta daw sa bundok? Mukhang nagpunta sa pinuntahan ni Papa. Layo po nun. No? Sa Garden of Gethsemane, sa kanila naman, hindi naman Garden of Gethsemane. Meron silang sarili. Di po ba? Glory Mountain kung tawagin. At ito po ay talagang inimbestigahan pong maigi nila Banat Bay. Sabi ko, ibang klase itong mga vlogger na to. Investigador na din. Biruin mo, no? From vlogger to news anchor, naging investigador na din. Sabi nung kampo ni Banat Bay, inimbestigahan namin itong lugar na ito. Wala kaming nakitang mga baril, walang Sabi ko, investigador ba kayo talaga? Gago! Investigador ba po kayo talaga? Mukhang mukhang sabi ko sa isip-isip ko, malamang ito kinumbida, no? Para ipakita siguro kung ano yung mga nandoon
At para po sa akin, yun ang hindi fair. No? Yun po ang hindi fair. Kasi gusto nilang ipamukha sa taong bayan na walang mga tinatago, walang kung ano-ano, na yung sinasabi ni na yung sinasabi ni alias Rene na kesyo may mga baril, may mga ganito, biruin nyo, investigador nila, pinangalanan pa nila, no? Na ano pinangalan nila doon? Independent. O kumbaga walang kinikilingan. Walang mga kinakampihan, independyente na mga vlogger nagpunta, nag-imbestiga, inimbestigahan. Oh, daig pa si Mike Enriquez na investigador. Sabi ko, ano yan? Parang hindi nyo mapapaniwala yung mga tao dyan. Gago! Sabi ni Cheryl Santa Maria, pag-aresto na, baka sa kuweba na, no? Bilang son of God, sabi ni Eric Stickman, dapat sumama ng maayos. Correct, no? Ako po, lagi kong pinapaulit-ulit dito sa mga live stream, sa mga vlog natin, sa mga lives natin, mga bossing, na pangatawanan bilang son of God. Si Panginoong Hesukristo nga po, mga bossing, di ba? Nung kakaharapin niya na, alam niya kamatayan ang kakaharapin niya. Dahil po yun ang gusto ng Diyos Ama, hinarap niya po. Although, no, malungkot siya at syempre mahirap din pong tanggapin sa kanya, pero pinangatawanan niya. Ito ang kagustuhan ng aking Ama. Oh. Kasi kung hindi sila sasama ng maayos diyan, mga kababayan, parang sila na po ang nag-debunk mismo nung sinasabi nilang son of God si Pastor Kibuloy. Mga kababayan, gusto po nilang sumunod sa gobyerno ang taong bayan, pero pagka ganito, pag sila na nako, Gago! Hindi kami kasali. Pag sila na po, bias ang gobyerno, bias ang Senado, bias ang Kongreso, wala po dapat ganon, no? Ipakita nila sa taong bayan na pantay-pantay tayong lahat, mga kababayan. Sino po gusto ditong makakita, no? Yung babasa, eto po tanong lang, no? Kasi kapag ka inaaresto ng mga pulis, inaaresto ng mga kapulisan, yung mga yung mga may warrant of arrest, mga kababayan, binabasahan po nakalimutan ko lang yung tawag, binabasahan, 'di ba, nung karapatan nila. Binabasahan po 'yan. So ngayon, eto, Kongreso ang nagpapatawag Kongreso ang hanap kay Pastor Kibuloy upang ma-contempt nga po, Miranda rights, tama. Salamat, Hekay Tomix. So babasahan din po ba ng Miranda rights etong si Pastor Kibuloy? Ayan, si Sir Maynard Salviejo. Tingin niyo po babasahan din po ng Miranda rights? Tingin ko oo naman, kasama pa din po 'yun. Pero meron na nga pong, kasi 'di ba kasama doon sa Miranda rights, mga kababayan, yung sasabihin, mayroon kang karapatang kumuha ng abogado, pwede kang tumahimik, pwedeng ganito, bla bla bla. Basta may karapatan kang kumuha ng abogado, lalo na si Robin Padilla, si attorney. Gago! Robin Padilla. Ayan.